Ang gagara ng mga damit nila, Carla, no? Namamanghang tura ni Sunshine sa kasamahan niya ring katulong na halos kaidaran lang din niya. Talagang magagara ang mga damit niyan dahil halos lahat ng mga imbitado dito mayayaman at hindi lang yan, makalaglag panti ang kagwapuhan ng mga lalaki. Tili nito na naging dahilan ng paglapit sa kanila ng mayodroma. Ano ba kayong dalawa dyan? At naghahagikikan pa kayo? Asikasuin niyo na ang mga bisita at ihanda ang mga inumin. Saway nito sa kanila. Agad na tumalima si Sunshine sa utos ng mayodroma nilang si Aling Susan sa takot na masasante siya nito. Baguhan pa lamang siya sa mansyon ng mga Lopez at ngayong araw nga may ginaganap na magarbong pagsasalo dahil ngayon daw magbabalik ang nag-iisang anak ni Mr. Lopez na lalaki dahil matagumpay na itong nakapagtapos ng pag-aaral sa ibang bansa. Gusto rin sanang makapag-aral ni Sunshine pero dahil sa hirap ng buhay, mahihirapan siyang gawin ito. "Miss, can you give me some wine?" Tawag sa kanya ng isang babae sa kabilang lamesa. Mabilis siyang naglakad, palapit dito, subalit sa hindi inaasahan, nabunggo niya ang isang lalaki na dahilan na pagkatapon ng mga dala niyang wine sa puting coat nito. Nakarinig si Sunshine na singhap sa paligid na naging dahilan na paghari ng kaba sa kanyang dibdib. "What the?" Galit ng wika ng lalaki habang nalilisik siyang tinignan. Hindi makatingin ng diretsyo si Sunshine sa lalaki. Subalit, nanginginig niyang pinunasan ang coat nito habang paulit-ulit na humihingi ng dispensa. Napapikit si Sunshine matapos mapagtanto na ang naipunas niya palang basahan ang ginamit niya kanina sa pagpupunas ng natapon na sarsa sa lamesa na naging dahilan ng lalong pagdumi ng coat ng lalaki. "What the? Don't touch me!" Tulak sa kanya ng lalaki. Napaigig sa sakit si Sunshine matapos madama ang malakas na pagtama ng kanyang puwet sa semento. Inangat ni Sunshine ang kanyang mga mata at nakita niya ang mapanghusga na mga mata ng mga tao sa kanya. "You know what? Kung tatanga-tanga ka rin naman sa paggawa ng trabaho dito, mas mabuting umalis ka na lang. Abala ka lang dito." Mahina, subalit may riin na saad nito sa kanya. Napaluha ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang mga mata ng lalaki. Subalit, agad din itong natigil ang dumating si Aling Susan doon. "Naku sir, pasensya na po. Baguhan lang po kasi siya. Ayahan niyo po, pagsasabihan ko po siya sa loob." Mabilis na pahayag ni Aling Susan sa lalaki. Pagkatapos, mabilis siya nitong hinila papasok sa kusina. "Ano ka ba naman, Sunshine? Sa dami ng pwede mong matapunan, doon ang anak pa ni sir." Nanlaki ang mata ni Sunshine sa narinig. "Anak yun ni Mr. Lopez?" "Oo, Diyos me, yung bata ka. Di ba sinabi ko na kasi sa iyong mag-iingat at laging titignan ang dadaanan bago maglakat at mag-serve. Pasensya na po, Aling Susan." "Ay nako, wala nang magagawa, ang sorry mo. Nangyari na eh. Kaya ngayon, dito ka na lang sa kitchen. Hugasan mo na lang ang mga gamit dito at huwag ka na munang lalabas doon. Sigurado ako, mainit pa ang ulo ni Sir Janrick sa'yo." "Sige po, Aling Susan. Pasensya na po ulit." Mahinang sad niya sa matanda at inabala na ang sarili sa paghuhugas ng mga pinggang na kahilera sa lababo. Halos pasado 11:00 na siya natapos sa paghuhugas at paglilinis sa kusina. Natapos na rin ang pagdiriwang sa labas, kaya naman pinatay na ni Sunshine ang ilaw. Maglalakad na sana siya palabas ng kusina na mabunggo siya sa taong papasok din rito. Agad na langhap ni Sunshine ang alak mula sa lalaki. Ramdam niya ding kung gaano kakisig ng tao ito. "Who are you?" Malalim ang boses nito habang inaaninag siya sa dilim. "Sunshine po." Hindi niya natapos pa ang sasabihin nang bigla siya nitong isinandal sa kalapit na ref at mariing hinalikan. Nagulat siya dahil sa inasta nito, kaya naman nagpupumigla siya sa hawak nito. Matagumpay niya itong naitulak. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo patungo sa kwarto nilang mga katulong.
Pagkasara niya ng pinto, napasandal siya dito at napahawak sa kanyang dibdib dahil sa maras na pagtibok ng kanyang puso. That was my first kiss. Oh, anong nangyari sa'yo, Sunshine? At para kang humahangos sa kuting dyan, eksahiderang tanong ng kaibigan niyang si Carla. O, wala. Tipid na sagot niya dito bago nagtungo sa kanyang kama at nahiga. Pinili niya na lang na ilihim ang nangyari dahil alam niya na magiging OA na naman ang reaksyon nito. Buong gabi, hindi niya malimutan ang nangyari sa kusina. Nakuha ng lalaki ang unang halik na dapat sana ibibigay niya sa taong mahal niya. Naiinis siya sa lalaki pero hindi niya maitanggi na nagugustuhan niya ang naging paglapat ng labi nito sa kanya. Kinaumagahan, maagang nagising si Sunshine dahil siya ang nakatoka upang ipagluto ng agahan ang mag-ama. Heavy breakfast palagi ang gusto ng matanda niyang amo, habang sinabi na ng mayodroman nila na maghanda pa rin daw ng ibang pagkain in case na iba ang gustong kainin ng batang amo. Kaya naman, napagdesisyon na ni Sunshine na magluto na lang rin ng pancakes at toast bread dahil baka sakali ito ang gusto nito. Pasado 7:00 na tapos si Sunshine sa pagluluto at gayon naman inihahain na niya sa lamesa ang mga ito. Nakarinig siya ng yapak na pababa sa hagdan. Nakangiti niya itong binati sa pag-aakalang ang matandang amo niya ito. Good morning po, sir. Subalit, nang makita na si Janrick ito, agad siyang nag-iwas ang tingin dahil muli niyang naalala ang ginawa nito kagabi. Babalik na sana siya sa loob ng kusina nang bigla siyang tawagin ito. Hey, excuse me. Marahan nitong sabi. Yes po, sir. May kailangan po ba kayo? Nanginginig niyang tanong rito. I want some fresh apple juice. Wika nito. Okay po, sir. Gagawa po ako. Dali-daling nagpunta sa kusina si Sunshine upang gumawa nito. At nang bumalik siya, nakita niya na kumakain na si Janrick roon. Nanginginig ang paa niya na nagpunta sa lamesa para ilapag sana ang apple juice na gawa niya. Nang bigla siyang matapilok sa isa niyang paa. Aray! Sigaw niya na masubsob siya sa likod ng lalaki. Naiangat niya ang kanyang tingin. Halos manlaki ang kanyang mata na mapagtanto na natapon ang laman ng baso sa katawan ni Janrick. What the? Sigaw nito sa kanya na mabilis itong tumayo sa kanyang upuan. Napaatras naman si Sunshine dahil sa sigaw nito. Alam mo, kagabi ka pa ha. Lampa ka ba? O nagpapansin ka lang sa akin? Pasensya na po, sir. Natapilok po kasi ako. Really? Alam mo, kung di mo kaya ang simpleng trabaho dito, ang mabuti pa, umalis ka na lang na mapalitan na ang mga inutil na kagaya mo. Nanumbig ang mga mata niya matapos itong marinig. Sir, pasensya na po. Pagbubutihin ko na po ang trabaho. Huwag niyo lang po ako tanggalin dito. Pangako po, hindi na mauulit. Anong nangyayari dito? Tanong ng kadarating lang na ama ni Janrick na si Mr. Lopez. Dad, sino ba ang nagpapasok sa lampang to? Fire her immediately. Why would I? Kalmadong tanong nito sa anak. Can't you see? Tinapunan niya ako ng juice. Actually, since last night, Janrick, don't be such a brat. Really, Dad? You know me. Ayoko sa mga taong aanga-anga. Mariing pahayag naman ito. Hindi ito pinansin ng ama. Sa halip, malungkot itong tumingin kay Sunshine. Sunshine, iha, magpahinga ka na muna. And I'm sorry sa mga nasabi ng anak ko. Mabilis siyang tumalima sa sinabi nito. Subalit, habang patungo sa kwarto, rinig niya ang pagtatalo ng mag-ama. Oh, anong nangyari sa'yo? Agad na tanong ni Carla nang pumasok siya sa kwarto. Pumalpak na naman ako, Carla. Natatakot ako na baka sisantihin na nila ako. Di ko alam kung saan ulit ako makakahanap ng trabaho. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Mabait si Mr. Lopez, kaya hindi siya agad nagsisisante ng mga empleyado. Si Mr. Lopez, mabait. Pero si Sir Janrick hindi. Galit na galit siya sa akin. Kaya baka kapag ipinatawag ako mamaya, paalisin na nila ako.
Nalulungkot na niyakap ni Carla si Sunshine. Be positive lang ha. Pagkatapos ito, inabala na lang ni Sunshine ang sarili na labhan ang mga damit ng amo na nasa laundry area. Habang abala, tinawag ni Aling Susan. Sunshine, ano po yun? Ikaw na muna ang bahala na maghain ng merienda sa mga kaibigan ni Sir Jandrick. Wala pa kasi si Carla dahil inutusan ko mamalengke. Tapos ako naman, kailangan kong umalis dahil may ipinag-utos si Mr. Lopez sa akin. Sige po manang. Agad na tugon niya at mabilis na nagtungo sa kusina upang ihanda ang mga pagkain. Rinig na rinig niya ang tawanan ng mga kaibigan ng kanyang amo. Sa tansya niya, nasa 5 kalalakihan ang mga ito. At tama nga ang hula niya dahil paglabas niya ng kusina, tuluyan ang tumambad ang nagkakasiyahang kalalakihan. Halos mag-aalas 10 na ng gabi. Natapos ang kasiyahan ng mga lalaki. Umuwi na rin ang mga ito at naiwan na lang ang lasing na si Jandrick sa may poolside ng bahay. Habang si Sunshine naman, abala sa pagliligpit ng mga boteng pinag-inuman ng mga ito. Habang pinagpapatuloy niya ang pagliligpit, napansin niya ang pagtayo ng lalaki sa upuan at paggewang-gewang na paglakad nito. Napabuntong hininga si Sunshine matapos itong makita at agad nagdesisyon na tulungan ang lalaki na makarating sa kwarto nito. Inalalayan niya ito. Mabigat ang lalaki. Kaya naman, nang ihiga niya ito sa kama, aksidenteng nahila siya nito na naging sanhi ng pagkakadagan niya sa lalaki. Tatayo na sana siya, subalit agad na hinaklit ng lalaki ang kamay niya at mabilis siyang pinaiibabawan. Sir, aalis na po sana ako. Kinakabahang turan niya nang makita ang mariin na titig sa kanya ng lalaki. Subalit, bago pa man siya muling makatayo, masuyo siyang hinalikan ng lalaki. Nalalasahan niya ang alak sa mga halik nito na tila ba nagpalasing din sa kanya. Nagpatuloy ang paghalik ng lalaki sa kanya. Sa una, pinilit niya na magprotesta. Subalit, habang lumalalim ang mga halik nito, tuluyan na siyang nagparaya siya sa lalaki. Kinaumagahan, nagising si Sunshine dahil pakiramdam niya may kung anong mabigat na nakapatong sa kanyang tiyan. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata at agad na bumungad sa kanya ang maamo mukha ng kanyang amo na si Jandrick. Matangos ang ilong nito. Nakakunot ang makapal na kilay at makikita ang patubong balbas. Gulat siyang napalayo rito at napagtanto niya na naisuko na nga niya sa lalaki ang kanyang sarili. Napaluha siya matapos ma-realize kung gaano siya katanga upang ibigay na lang basta-basta ang sarili sa lalaking hindi niya naman ganun kakilala. Dali-dali siyang tumayo sa kwarto. Subalit, napaigik siya matapos maramdaman ang hapdi. Subalit, nagpatuloy pa rin siya sa paglabas ng kwarto at dumiretso sa maid quarters. Mabuti na lamang at wala na roon ang kasama niyang si Carla. Kaya naman, nakaligtas siya sa posibleng mga tanong nito. Pagtingin niya sa orasan, alas 7 na naging dahilan ng pagmamadali niya dahil anumang oras maaring maipagawa na sa kanya si Aling Susan. Sunshine! Malakas na tawag nito sa kanya kalaunan habang nagsusuklay siya ng kanyang buhok. Ano po yun, Aling Susan? Bakit ang tagal mong lumabas? May mga kaibigan si Sir Jandrick sa baba. Tulog pa si Sir. Kaya naman, paghandaan mo muna sila ng makakain doon. Sige po, manang. Mabilis na sinunod ni Sunshine ang utos nito at mabilis na nagtungo sa kusina upang maghanda. Subalit, na makarating siya roon, nakita niya ang isang kaibigang lalaki ni Jandrick na kumukuha ng tubig sa ref. Oh, hi. Dumiretso na ako dito sa kusina para kumuha ng tubig. I think Jandrick would mind. Wika nito sa kanya sa malalim na boses habang titig na titig sa mukha niya. Okay lang po yun, sir. Sagot naman niya rito. Maglalakad na sana si Sunshine patungo sa lababo. Subalit, hinarang siya ng lalaki. Ako nga pala si Mark. Sunshine. Nahihiyang saad naman niya. Would you mind?
if I invite you to eat outside? Ako? Naudlot ang kung ano mang sasabihin niya dahil bigla nilang narinig ang malalim na wika ng isang lalaki. Don't you even try, Mark? Inis ng wika nito bago siya hinaklit patungo sa likod ng mansyon. Sir, may kailangan po ba kayo? Hindi siya makatingin ng tanungin niya ito. Pagkatapos na nangyari sa atin, iiwan mo lang talaga ako sa kwarto? And then what? Nakikipaglandian ka sa kaibigan ko? You're such a slut. Sigaw nito sa kanya. Tila napantig ang tenga ni Sunshine matapos itong marinig, kaya naman agad niyang sinampal ang lalaki. Insultuhin mo na ang pagiging katulong ko dito sa inyo. Pero wag na wag ang pagiging babae ko. Siguro nga, tingin mo malandi ako dahil nakuha mo ako ng basta-basta lang. Pero ito ang tandaan mo, sir. Hindi mo ko kilala, kaya wala kang karapatan na husgahan ako. At isa pa, araw-araw kong pagsisihan ang nangyari sa atin. Naiiyak na saad niya dito bago siya umalis sa harapan nito. Buong araw, okupado ang isip ni Sunshine dahil sa naging pagtatalo nila ni John Drake. Kaya naman, nang ipatawag siya nito, uyam na ekspresyon pa rin ang ipinakita niya rito. Ano pong kailangan niyo, sir? Napakamot ito sa ulo niya at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Can you cook me some adobo? Sige po, sir. Aalis na sana siya sa harap niya, subalit bigla siya nitong tinawag. I'm sorry. Hindi ito makatingin sa kanya nang sabihin ito. Inignoran niya ito at pumunta na sa kusina. Habang nagluluto, nagulat si Sunshine nang bigla siyang yakapin ng lalaki mula sa kanyang likod. Ano pong ginagawa niyo, sir? Hindi niyo dapat ako niyayakap ng ganito. Tigil niya rito at pilit na tinatanggal ang yakap nito sa kanya. Subalit, masinikpitan lamang ng lalaki ang kanyang yakap. Patawarin mo ako, Sunshine, sa mga nasabi ko sa iyo. I'm just possessive of you. Ano bang sinasabi mo, sir? Hindi na niya pa natuloy ang sasabihin niya dahil agad siya nitong pinaharap sa kanya at marang hinalikan. Mulat na mulat ang mata ni Sunshine sa 10 segundong halik na iyon. Agad niyang sinampal si John Drake. Ngunit muli siya nitong hinalikan. Ano bang ginagawa mo, sir? Sigaw niya rito. Hindi ko din alam, Sunshine. Pero simula nang nangyari sa atin, pakiramdam ko, hindi ko nakakayanin kapag nakita kang may kasamang ibang lalaki. Nararamdaman mo lang po yan, sir. Dahil nangyari pa lang. Lilipas din yan. No, Sonny. It is more than that. Natulala si Sunshine matapos marinig ang pangalang tinawag sa kanya nito. Ngayon lang niya lamuling narinig ang palayaw na iyan. I think I'm attracted to you. I want to get to know you more. Mariing sabi nito sa kanya. I'll wait for you later at 8 p.m. after your duty here. Let's date. Dagdag nito at masuyo siyang muling hinalikan bago ito umalis sa kanyang harapan. Mag-aalas 8 na ng gabi. Subalit, hindi pa rin mapalagay sa kanyang ayos si Sunshine. Iniisip niya na maaaring pagtripan lang siya ng lalaki dahil katulong lang siya nito. Naisip niya rin napaka-imposibleng magkagusto ang lalaking katulad ni John Rick sa kanya. Maya-maya lamang, nakarinig ng mumunting katok sa kwarto si Sunshine. Bumungad dito si Carla. Sunshine, pinatawag ka ni Sir John Rick dahil may pupuntahan daw kayo? Naningkit ang mga mata na wika nito sa kanya. May inililihim ka ba sa akin, Sunshine? Napayuko siya sa tinuran ng kaibigan. Hindi pa siya handang sabihin dito ang nangyari sa kanila ni John Drake. Sasabihin ko din sa'yo kapag tama na ang panahon. Matipid na ngiti ang ginawad niya dito bago niya ito lampasan upang puntahan na ang lalaki. Pagkarating niya sa may garden, naroon ang lalaki. Nakakoat ang ito, malayong malayo sa simple at lumang dress na suot niya. Medyo nanliit tuloy siya na ma-realize na malayong malayo nga ang agwat nilang dalawa. You're beautiful. Malalim ang boses na sabi ng lalaki sa kanya. Matapos itong makalapit, namula ang pisngi niya matapos itong marinig, kaya naman mabilis niyang tinanggap ang kamay nito upang alalayan siya papasok sa sasakyan. Labis na mangha si Sunshine
Na makarating sila, sa tingin niya'y mamahaling restaurant. Halos lahat ng mga tao rito, mamahalin ang mga kasuotan, gaya ng suot ni John Rake. Nang makaupo sila sa lamesa, agad na lumapit ang waiter sa kanila at binigay ang menu. Just choose whatever you want. Nakangiting wika ng lalaki sa kanya. Napalunok si Sunshine matapos makita ang mga presyo ng pagkain doon. Sir John Rake? John Rake, Sonny. John Rake. Pasensya na. Di kasi ako sanay na tawagin lang sa pangalan ng amo ko. Ngayong gabi, I'm not your boss. Maliligaw mo ako. Pero ano pala yung gusto mong sabihin? Ano sir, John Rake? Pwede sa iba na lang tayo kumain? Why? Di mo ba gusto ang mga pagkain dito? Hindi naman. Mahal kasi yung mga pagkain dito. Hindi ko ata kayang bayaran. Malumani na tingin ang ibinigay ng lalaki dito. Don't worry about it, Sonny. Ako ang nagyaya ng date, so it's on me. Ha? Di mas lalo na dapat sa mura lang tayo kumain. Napatawa ang lalaki at hinawakan ang kamay niya. Don't worry about it. Agad nilang binigay ang order nila sa waiter. Kaya naman, naiwan ang dalawa sa mesa. Sonny? Tikim ng lalaki. Ngunit bago pa man ito matuloy ang sasabihin, bigla itong tinawag ng isang babae. Napalingon silang dalawa at papalapit na ito sa kanila. Namutla si John Rake matapos makita ang babae. Jane? Tila hanging pahayag ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Sunshine matapos halikan ng babae sa labi si John Rake. You miss me? Tila aroganteng wika ng babae sabay tingin kay Sunshine. Oh, you have a date pala. Ano wait? Parang namumukhaan ko ito ah. Siya yung katulong niyo, di ba? Well, base pa lang sa nakakatiring suot niya. Alam na. Jane, stop it. Nagagalit na sigaw ng lalaki. My God, John Rake. Nawala lang ako ng 2 linggo. Na-board ka kaagad. At itong kawawang maid pa ang pinagdiskatahan mo. Alright, that's enough. Let's talk. Lumingon sa kanya ang lalaki. Sonny, I'm sorry for this. Can you wait for me? I'll just fix this. For the meantime, if dumating na yung order, you can eat na. Mabilis na pahayag ng lalaki. Bago hinila palabas si Jane, natulala si Sunshine dahil sa nangyari at natauhan lamang siya nang dumating na ang order nila. Inisip ni Sunshine na hintayin ang pagbalik ng lalaki. Subalit, makalipas ang 1 oras na wala pa rin si John Rake, nagdesisyon na lang siya na kumain na. Hanggang sa matapos sa pagkain si Sunshine, walang John Rake na dumating. Tinignan niya ang paligid at nakita niya na kaunti na lang ang tao rito at napagtanto niya na sa oras na iyon, hindi na magpapakita pa si John Rake. Tumayo siya sa upuan at maglalakad na sana paalis nang bigla siyang habulin ng waiter. Miss, yung bill niyo po. Medyo agresibong wika sa kanya nito. Hindi pa po ba binayaran ng kasama ko kanina? Nangangatal na wika niya. Hindi pa po ma'am eh. Kamot nito. Nanginginig na inabot ni Sunshine ang bill at halos napamura siya sa laki nito. 10,000 pesos po? Pasensya na po. Pero wala po akong pambayad. Okay lang po ba na puntahan ko muna yung kasama ko kanina? Naku ma'am, hindi po pwede. Kakain-kain kayo dito. Wala naman pala kayong pambayad. Guard, galit na pahayag nito at tinawag ang guard. Hindi naman po ako tatakas, Manong. Sadyang nasa kasama ko po kanina yung pambayad. Halos maluhang wika niya rito. Anong kaguluhan nito? Wika ng isang lalaking naka-uniforme. Sir, wala po palang pambayad si ma'am. Pero marami ang in-order niya. Sumbong ng guard sa lalaki. Tumingin sa kanya ang lalaki at ngumiti. Good evening ma'am. I'm Sandro, the manager of this branch. Would you mind po if pag-usapan natin ito sa opisina? Tanging-tango ang ginawa niya at sumunod dito na pag-usapan sa opisina na maghuhugas na lamang ng mga plato si Sunshine para mabayaran ang bills. Halos 11:00 na siya natapos sa paglilinis at paghuhugas ng mga plato sa restaurant
At ang nakalabas na siya dito, hindi na niya napigilan na mapaupo at umiiyak. Sobra siyang nanliliit sa sarili. Maaring maliit na barya lamang para kay John Rick ang bill kanina, pero para sa isang katulad niya, halos luhuran na niya ang mga tao kanina para lang wag siyang dalhin sa presinto. Naalala niya ang mga tinging ipinupukol sa kanya ng mga tao. Ang dali siya nitong husgahan dahil sa ayos niya. Ang dali lang sa kanila na husgahan siya dahil mahirap lang siya. Napaangat ng tingin si Sunshine matapos makarinig ng tikhim. Bumungad sa kanya si Sandro. Ang pangit mo namang umiyak. Napatawa siya sa sinabi nito at marahang pinunasan ang mga luha niya saka tumayo. Kayo po pala, sir. Salamat po pala sa kabaitan niyo kanina. Don't worry about it. Ayos ka lang ba? Opo, sir. Ayos lang po ako. Huwag mo na akong tawaging sir. Sandro na lang. Would you mind if ihahatid kita? Delikado na rin kasi, lalo na at this oras na ng gabi. Napaisip si Sunshine sa sinabi nito. Gabi na nga at isa pa, wala siyang dalang pera. Di naman po kaya nakakahiya na sa inyo? No, Sunshine. It's my pleasure na masigurong ligtas ka. Get in. Agad siyang pinabuksan ng pinto ni Sandro at nang makapasok siya, umikot na ito sa kabilang pinto. At maya-maya lamang, binuhay na nito ang makina ng sasakyan. Maraming salamat po, sir, ha? Sa totoo lang, di ko talaga alam kung paano ako uuwi kanina dahil hindi ko dinala ang wallet ko. Buti na lang, hindi pa ako umalis. Di ba sinabi mo na may kasama ka kanina? Sino siya? At bakit kanya iniwan? Amo ko po iyon. Nagtatrabaho ako bilang katulong sa kanila. May kinausap siyang babae kanina. Tapos bigla na lang silang umalis. Hindi kanya dapat iniwan. Okay lang yun, Sandro. Katulong lang naman niya ako. Nakayo kong pahayag niya dito. Hey, wag mong sabihin yan. Marangal na trabaho ang pagiging katulong. Ang bait-bait niyo, sir. Ang swerte ng magiging asawa niyo. I'm sure, magiging swerte rin ako sa kanya. Mahinang sabi nito habang nakapirmi ang mga mata sa kanya. Nailang siya sa klase ng titig nito. Kaya nakahinga siya ng maluwag nang matanaw na niya ang bahay. Doon po ang bahay. Nang tuluyang huminto ang sasakyan, agad na bumaba si Sandro upang pabuksan siya ng pinto. Salamat ulit sa paghatid, Sandro. Nakangiting wika niya rito. You're always welcome. Can I get your number? Sure po. Agad na binigay ni Sunshine ang number niya sa lalaki at pagkatapos agad naglakad palapit sa gate. Subalit maraan siyang hinila nito at niyakap. Good night. Take care, Sunshine. Pagkatapos nito, tuluyan na ngang nagpaalam ang lalaki sa kanya. Nasa loob na siya ng gate habang tinatanaw ang pag-alis ng kotse. Nang tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin, nagpasya na siyang maglakad papasok sana sa bahay. Sino yun? Napatalon si Sunshine matapos marinig ang malalim na boses ni John Rick sa kanyang likod. Pinili niyang ignorahin ang tanong ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. I said, sino yun? Medyo mataas na ang tono nito. Natila ba nangaakusa at sinubukang hawakan ang kamay niya. Pero bago niya pa man ito magawa, agad na lumagapak ang palad ni Sunshine sa pisngi niya. Ano bang problema mo? Di ba dapat ako ang magalit sa'yo? Dahil iniwan mo ako sa restaurant na yun? Kaya bakit parang ikaw pa ang galit? Naluluhang saad niya. Bakit hindi ako magagalit, ha? Umalis lang ako. May iba na naghatid sa'yo. Gags ka pala eh. Yung lalaking yun, siya lang naman ang tumulong sa akin para hindi na ako dalhin sa presinto. Presinto? Oo, John Rick. Presinto. Sinabi ko naman sa iyo na wala akong pambayad sa mga pagkain doon. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo sa akin ang bill na halos 1 buwan ko ng sweldo. Okay lang naman sana sa akin na maghugas at maglinis para mabayaran ko yun. Pero alam mo yung hindi ko kinaya? Yung nadidiri at naaawang tingin ng mga tao sa restaurant na yun. Katulong lang ako, John Rick. Kaya sana, humanap ka na lang ng ibang babae na pwede mong pagtripan. Dire-diretsong pahayag niya.
bago dali-daling naglakad patungo sa kwarto nila ni Carla. Pagkabukas niya ng pintuan, naabutan niya ito na nagtutupi ng mga damit. Agad itong napatayo sa gulat matapos makita ang itsura ni Sunshine. Anong nangyari sa'yo? Mabilis na naiyakap ni Sunshine ang kaibigan. Nang mahimasmasan, nagdesisyon siya na ikwento na ang lahat dito. Ano? Sunshine naman! Alam kong gwapo si Sir, pero ang pagkakaalam ko, babaero raw yan. Alam ko naman yun, Carla. Kaya simula sa araw na ito, iiwasan ko na siya. Napatawa si Carla sa sinabi niya. Aber, paano mo naman siya iiwasan? Dito ka sa mansyon nila nagtatrabaho. Magagawa ko yan. Basta tulungan mo lang ako, Carla. Matatanggihan ba naman kita? Halika nga rito. Malambing na wika nito bago siya niyakap. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Sunny. Kinaumagahan. Siguro dahil kahit papaano nailabas na niya ang mga agam-agam niya. Napag-usapan rin nila ni Carla na simula sa araw na iyon, mapapalitan na muna sila ng mga tuka upang makaiwas nga kay John Rake. Siya na muna ang bahala sa paglalaba maging sa pamamalengke, habang si Carla naman sa paghahanda ng pagkain at gawain sa loob ng bahay. Dahil dito, naging tahimik ang isip at napayapa ang puso ni Sunshine, lalo na't halos 1 linggo na niyang hindi nakakasalubong ng landas si John Rake. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad sa daan si Sunshine, bitbit ang mga pinamili niya sa palengke. Biglang may humintong itim na kotse sa gilid niya. Agad siyang isinilid ng isang lalaking nakabonet sa loob nito. Hindi na siya nakapanlaban pa dahil nawalan na siya ng malay dahil sa pinaamoy nitong gamot sa kanya. Nang magising siya, isang puting kisame ang natanaw niya. Nakarinig siya ng mumunting agos ng tubig na sa tingin niya mula sa isang dagat. Napabalikwas siya ng higa matapos maalala ang nangyari sa kanya. Nanindig ang mga balhibo niya nang makita ang isang bulto ng lalaki na nagtatago sa dilim. Sino ka? Bakit mo ako dinala rito? Katulong lang ako. Kaya kung pera lang ang kailangan nyo, wala ako noon. Ulila na ako at wala nang mag-aabala pa na tumubos sa akin. Napahalakhak ang lalaki. Tila pamilyar ang tawa nito. Kaya naman naningkit ang mga mata niya upang titigan ang bulto. Nang biglang mailawan ang mukha nito, napaawang ang kanyang labi. John Rake? Halos pasigaw na wika niya. Bakit mo ako dinala rito? Iniiwasan mo kasi ako. Kibit balikat na sagot nito. Ha? Di ba sabi ko sa'yo? Huwag mo na akong guluhin. Kaya ano naman ito? I can't do that. Ito nga lang ng 1 linggong pag-iwas mo sa akin. Halos di ko na kayanin. Uwi na ako. Galit na sabi niya sa lalaki. Bago dali-daling tumayo sa higaan at naglakad palabas ng bahay. Subalit, agad siyang nanghina nang makita na sa isla sila. Walang ibang tao, kundi sila lang ni John Rake. Alam kong gugustuhin mong gawin yan. Kaya dito kita dinala sa isla para hindi ka na makatakas pa sa akin. Napaupo si Sunshine sa buhangin at iniyak lahat ng frustration niya. Tumabi naman sa kanya ang lalaki at sinubukan ng yakapin siya. Subalit, lahat na natanggap niya, sampal at suntok mula sa babae. Napakamakasarili mo. I'm sorry. Ito lang kasi ang naisip kong paraan para kausapin ka. Alam kong pakiramdam mo, pinaglalaruan lang kita. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ganun, Sunny. I like you. I know that I do. Hindi ko alam kung dapat ba kita paniwalaan, John Rake. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin sa restaurant, parang hindi ko na maibibigay pa ng buo ang tiwala ko sa iyo. Ano ba dapat kong gawin para pagkatiwalaan mo ako ulit? Wala. Matamlay niyang sagot dito. Pagkatapos, naglakad na siya papunta sa loob ng bahay. Sumunod naman sa kanya si John Rake. Gutom ka na ba? Nagluto ako kanina, pero hindi ko alam kung magugustuhan mo yon. Wala akong gana. Matutulog na lang muna ako. Nagtungo na sa kwarto si Sunshine at marang humiga. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Naramdaman niya rin ang pag-uga ng kama.
Senyales na nahiga rin ang lalaki sa tabi niya. Napasinghap siya nang yakapin siya ng lalaki at isiniksik ang mukha nito sa kanyang leeg. I miss you so much. Hindi niya maintindihan. Subalit matapos itong marinig, nanlabo ang kanyang mga mata sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Napagtanto niya sa mga oras na iyon ang tunay na nararamdaman niya sa lalaki. Kahit anong pigil niya, alam niyang mahal na niya ito at natatakot siya sa posibilidad na durugin lang ng lalaki ang kanyang puso. Nakatulugan niya ang pag-iisip sa mga bagay na iyon. Kinabukasan, marahan siyang ginising ni John Drake. Nilapat nito ang palad niya sa kanyang noo. What the? Nilalagnat ka, Sonny. Hindi niya namalayan ang ginawa nito dahil umiikot na rin ang paningin niya. Subalit, kalaunan, muli itong pumasok sa kwarto habang bitbit ang isang tray kung saan nakalagay ang mga pagkain. Nakita niya rin ang medicine kit dito. Inalalayan siya nitong umupo at umambang susubuan. Ako na, John Drake. Kaya ko naman. Please, hayaan mo na ako na gawin ito. Kahit ngayon lang, nagsusumamo nitong pahayag. Kaya naman, walang nagawa si Sunshine, kundi ang hayaan nito na subuan at painumin siya ng gamot. Pagkatapos nito, agad siyang bumalik sa pagtulog dahil ramdam niya pa rin ang matinding pagkasakit ng kanyang ulo at katawan. Maggagabi na nang magising si Sunshine. Agad niyang pinakiramdam ang sarili at napangiti na mapagtanto na maayos na ang pakiramdam niya. Mabilis na sinuyod niya ng tingin ang buong kwarto at nahanap ng mga mata niya ang tulog na si John Drake sa upuan katabi ng kamang hinihigaan niya. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaki. Mula sa mapupungay nitong mga mata, matangos na ilong at maninipis nitong labi. Sa oras na dumako rito ang mga mata niya, inasam niya na halikan nito. Kaya naman, pinagbigyan niya ang sarili na gawin ito. Dahan-dahan niyang ipinaglapit ang kanilang mga labi. Napapikit siya sa kiliting naramdaman dahil sa nasabing pagtatagpo. Subalit, napamulat siya nang maramdaman ang paggalaw ng labi ng lalaki at marasa sinuklian ang mga halik niya. Mabilis na pumaibabaw sa kanya ang lalaki habang naghahalikan at sa gabing iyon, muli nilang hinayaan na maiparamdam sa isa't isa ang pag-ibig na pilit nilang pinipigilan. Matapos ang nangyari, mahigpit na hinawakan ni John Drake ang kamay niya. Marry me, Sonny. Napatingin siya sa lalaki. Di ko alam na. Magaling ka pala magbiro. I'm not joking, Sonny. I want to marry you. Don't tell me na ayaw mo akong maging asawa. Hindi sa ganun ang ibig kong sabihin. Alam mo naman nakatulong lang ako sa inyo, diba? Huhusgahan ka ng mga tao sa oras na malaman nila na isang hamak na katulong lang ang papakasalan mo. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Mahal kita at yun ang mahalaga sa akin. Pero you will marry me at wala ka nang magagawa pa. Putol nito sa sasabihin niya. Napatawa si Sunshine sa lalaki. Di mo naman sinabi, napilitan pala ito. Hinalikan ng lalaki ang noo niya at payapa silang natulog sa gabing iyon. Kinaumagahan, nagising silang dalawa dahil sa malakas na tawag mula sa cellphone ni John Drake. Makailang ulit itong tumawag bago nagpasya ang lalaki na tumayo upang sagutin ito. Mula sa naaantok na mukha ng lalaki, napalitan ito ng gulat. What? Napatingin siya sa lalaki dahil sa malakas na sigaw nito. Alright, uwi na ako ngayon din. Maybe before lunch, andyan na ako. Nang natapos ang tawag, agad na lumapit sa kanya si John Drake. Kailangan na nating umuwi, Sonny. My father, he's in the hospital. Ano nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong niya naman dito. Hindi ko pa alam, Sonny. We just need to go home. Nang araw ding yon, agad silang naghanda sa pag-alis. Inabot sila ng halos 5 oras bago makarating sa mansyon. Agad na sinalubong ni Aling Susan si John Drake habang naluluha. Inatake sa puso ang Senior John Drake. Naluluhang saad nito. Saang hospital siya, manang?
Sa ospital ni na Jane, iho. Agad na binalingan siya ni John Rake. Is it okay na iwan na muna kita dito? I just visit my father. Paalam nito sa kanya. Oo naman, John Rake. Puntahan mo na si Senyor. Hinalikan siya ng lalaki. Bago ito nagmamadaling umalis sa mansyon. Nang tuluyan na nakaalis ito, agad siyang nilapitan ng mayodroma. Hindi ko alam kung ano ang namamagitan sa inyo ni John Rake. Pero mas mabuting itigil yun na yun ngayon pa lang. Makahulugang babala ng matanda sa kanya. Bago ito umalis sa harapan niya, ilang araw na ang lumipas. Simula nung pinuntahan ni John Rake ang kanyang ama sa ospital at hindi pa ito bumalik sa kanilang mansyon, ang sabi ni na Aling Susan, nasa critical daw na kalagayan si Senyor. Kinatagalan ito. Sunshine? Isang araw na tawag sa kanya ng mayodroma. Ano po yun, Aling Susan? Wala pa kasi si Carla. Pwedeng ikaw na muna ang maglinis ng bakuran? Sige po. Linisin ko ho. Pagkatapos po nitong niluluto ko. Umalis na ang matanda sa kanyang harapan at ipinagpatuloy na niya muna ang pagluluto ng adobo. Subalit, nung nagsimula ng kumulo ang ulam, napatakip siya ng kanyang ilong at napatakbo patungo sa CR. Doon siya naabutan ni Carla. Sunshine, ayos ka lang ba? Hindi nakasagot si Sunshine dito dahil patuloy pa rin siya sa kanyang pagsuka. Lumapit naman sa kanya si Carla at sinakop ang mga buhok nito at marang hinagot ang kanyang likod. Nang matapos, nangihina siyang tumayo. May sakit ka ba? Nag-alala namang tanong ng kaibigan niya. Hindi ko alam, Carla. Pero sumama ang pakiramdam ko nang maamoy ang niluluto kong adobo. Napakunot ng noo si Carla at nilapitan ang nilulutong adobo nito. Ha? Ang bango nga eh. At di ba paborito mo ito? Huwag mong sabihin na nabuntis ka. Biro nito kay Sunshine. Subalit, napatahimik rin kalaunan. Posibleng buntis ka, Sunshine. Pigil ang sigaw na wika nito. Napatulala si Sunshine matapos itong marinig, lalo nang maalala niya na hindi sila kailanman gumamit ng proteksyon ni John Rake. Dahil dito, pinapahinga na lamang siya ng kaibigan at sinabi na ito na muna ang gagawa ng mga gawaing bahay roon. Tulalang napaluha si Sunshine matapos makumpirma na buntis nga siya dahil sa biniling pregnancy test ng kaibigan. Natatakot siya dahil alam niyang hindi pa siya handa para sa ganitong responsibilidad. Kailangan itong malaman ni Sir John Rake. Mariing wika ni Carla. Natatakot ako, Carla, na baka hindi niya tanggapin ang bata. Hindi yun pwede. Hindi ka mabubuntis kung hindi dahil sa kanya. Kaya huwag kang matakot. Ngunit, bago pa man siya makasagot sa sinabi nito, nakarinig sila ng katok mula sa pinto. Agad itong binuksan ni Carla. Maganda kayong dalawa. May selebrasyon sa baba. Kailangan ng servers. Bungad sa kanila ng matanda. Agad na tumango ang dalawa at pinili na bumaba na upang magtrabaho. Ngayon ang uwi ng senyor galing sa hospital at ipinahanda nga ni John Rake kinamanang ang selebrasyon na ito. Pagkababahan nila, sakto naman ang pagpasok ni John Rake kasama si Jane at ang ama nito na agad na sinalubong ng mga tao roon. Ngayon niya lang ulit nakita ang lalaki matapos ang ilang linggo at ayaw man niyang aminin, subalit miss na niya ito. It's nice to see you again, Mr. Lopez, sabi ng isa sa mga bisita nito. I'm also happy na naging okay na ang kalagayan ko and I have a special announcement na mas nagpasaya sa akin. Tutok ang lahat ng tao sa sasabihin nito. Aside from my successful operation, my son here and Jane is going to tie the knot. My son will soon marry Jane. Malakas at masayang pahayag nito. Halos manghina si Sunshine matapos itong marinig na naging sanhi ng pagbagsak ng dala niyang mga inumin. Malakas man ang naging tunog ng pagkabasag, mas malakas pa rin ang naging palakpakan at hiyawan ng mga tao roon. Nanlalabo ang mga mata niya nang subukan ng umalis roon. Subalit sa hindi sinasadya, nabunggo siya ng isa sa mga bisita roon. Pag-angat niya ng tingin, si Jane pala ang babae. Masakit ba?
Patuyang tanong nito. Yan ang nakukuha mo sa pagiging ilusyonada. Alam mo ang mabuti pa? Umalis ka na sa mansyong ito at maghanap ka ng bago mong lungga. Ikakasal na kami ni John Drake. Kaya baka gawin ka niyang kirida kapag naboard na naman siya. Gusto mo ba ng ganon? Tila nagbabanta na saad nito. Mabilis naman niyang nilampasan ang babae at pinagpatuloy ang ginagawa. Nabuhay ang takot sa puso ni Sunshine matapos itong marinig. Isang kabit ang nanay niya na naging dahilan kung bakit niya naranasan ang magulong buhay. Kaya ngayong magkakaanak na siya, pinapangako niyang hindi na nito maranasan ang mga naranasan niya. Nang matapos ang selebrasyon, agad na nag-impake ng gamit si Sunshine. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Para ito sa anak ko, Carla. Basta ha, tumawag ka sa akin. Halika nga dito. Marahang niyakap ni Sunshine ang kaibigan. Mamimiss kita, Carla. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan. Nang gabing iyon, pinili ni Sunshine na bumalik sa probinsya nila. Ito lang ang naiisip niyang paraan upang mamuhay ng tahimik ang anak niya. Alam niyang hindi gusto ni John Rick ang batang ito, kaya handa siya na akuin ang responsibilidad sa bata. Oo, hindi pa siya handang maging ina. Subalit, gagawin niya ang lahat dahil kahit hindi niya pa man nahahawakan ang bata, mahal na niya ito. Umaga nang makarating si Sunshine sa dati nilang probinsya. Wala na ang kanyang ina, kaya wala ring nakatira sa dati nilang bahay. Sira-sira na ang bahay, pero dahil wala nang ibang pwedeng mapuntahan, nagdesisyon si Sunshine na magtiyaga na lang dito. Bumalik na pala ang putok sa buho, parinig ni Aling Marta na asawa na dating kinakasama ng kanyang ina. Yan ang kauna-unahang bati na narinig niya sa kanyang pagbabalik. Subalit, ipinagsawalang bahala niya na lamang ito at nagpatuloy sa paglilinis sa bakuran. Ilang araw din ang inilaan niya sa pag-aayos ng bahay. Nagpapasalamat siya dahil sa naipon niyang mga sahod sa mansyon ng mga Lopez. Makakasurvive na siya kahit papaano. Pero ang iniisip ngayon ni Sunshine ang magiging gastos sa panganganak niya. Kailangan niyang makahanap ng trabaho para makapag-ipon para dito. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Sunshine upang magbakasakali na makahanap ng trabaho sa bayan. Maraming establishmento siyang pinuntahan hanggang sa napadpad siya sa isang restaurant na naghahanap ng waiter. Good morning po. Saan po ba dito nag-a-apply as a waiter? Inform ko lang po yung manager namin. Umalis sa harapan niya ang babae at pumasok ito sa isang opisina. Nang lumabas ito, agad itong sinabi na pumasok na ito sa opisina na agad niya namang ginawa. Good morning. Agad na bitin sa ere ang sasabihin niya. Sandro? Gulat na gulat siya nang makita roon ang lalaki. Sunshine? Have a seat. I can't believe na dito pa tayo magkikita ulit. Nakangiting saad dito. Pero di ba sa Manila ka nagtatrabaho? Yes. Pero kakalipat ko lang dito last week since I need to personally settle the house na meron kami dito. So I decided na dito na muna magtrabaho. Kaya pala. Napatango-tangong sagot niya dito. Pero nagtatampo ako sa'yo. Mali atang binigay mong number dahil hindi ka sumasagot sa text at tawag ko. Naku, pasensya na. Wala kasi akong load, pang text. Tsaka, nagpalit din kasi ako ng number. I see. So mag-a-apply ka? Can I see your resume? Mabilis niyang inabot dito ang dokumento. Alright, you can start tomorrow since kailangan na talaga namin ng tao. Salamat, Sandro. Kalaunan, masayang umuwi si Sunshine dahil sa magandang balita. Naisip niya na makakapag-ipon siya ng malaki bago siya manganak dahil sa trabaho. Makakabili rin siya ng iilang gamit para sa bahay. Ilang buwan na simula na magtrabaho si Sunshine sa restaurant at so far maganda naman ang trato sa kanya ng mga tao rito, lalo na si Sandro. Pansin na rin ang paglaki ng kanyang tiyan. Buntis ka ba, Sunshine? Nag-iingat na tanong ni Sandro sa kanya. Oo, Sandro.
Maglilimang buwan na. Sinong ama? Si John Drake, yung amo ko. Pero wala na yun. Kaya ko naman palakihin ang anak ko na ako lang. What the? Gags pala yun eh. Hindi ka niya pananagutan? Sandro, okay lang. Kaya ko naman. Napabuntong hininga ang lalaki. Don't worry, Sunshine. I'll be here for you. I am willing to father the child. Just accept me. Hindi natuloy pa ni Sandro ang sasabihin niya dahil isang kamao ang lumagapak sa pisngi nito. Napaatras ang lalaki sa sobrang lakas nito. Napasinghap naman si Sunshine dahil sa nangyari at akmang lalapitan sana ang lalaki. Subalit, bago niya pa man ito magawa, may kamay na humilas sa kanya. I am the father of her child. And no one can father him aside from me. Malakas na bulyaw ni John Drake sa lalaki bago siya hinila palabas ng restaurant. Nang makarating sila sa labas ng restaurant, agad nagpumigla si Sunshine sa hawak nito. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Bakit mo ba sinaktan si Sandro? Napaatras naman ang lalaki dahil sa sigaw niya. He is making advices towards you. Can you see that? Eh ano naman ngayon? Wala akong nakikitang masama ron. Lalo na't wala naman akong asawa o boyfriend. You're impossible. Dala-dala mo ang anak ko. And yet, tingin mo, hahayaan kitang makasama ang ibang lalaki? Hindi mo ito responsibilidad. Anak ko to. Anak ko lang. No way. You will marry me. I would marry you. Sigaw niya sa lalaki at pumara ng jeep pauwi sa kanyang bahay. Subalit, nagulat siya nang sumakay rin ang lalaki. Kasunod niya, panay ang pagkausap sa kanya ng lalaki sa loob ng jeep. Subalit, pinili niya itong huwag pansinin. Ramdam at rinig niya rin ang bulungan ng mga tao ng katabi nila. Patuloy ang pagsunod sa kanya ng lalaki hanggang sa makapasok siya sa kanyang bahay. Sonny, please, talk to me please. Nagsusumamong saad nito. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Ikakasal ka na, John Drake. At anong plano mo? Gawin akong kabit? Gawing anak sa labas ang anak ko? Kaya ako lumayo dahil ayaw ko maranasan niya yun. Ayaw ko maranasan niya ang naranasan kong pagkukutya noon. Kaya pwede ba, John Drake? Tigilan mo na kami. Nangihinang pahayag niya dito. Mabilis naman siyang niyakap ni John Drake. Hindi ako nagpakasal at magpapakasal kay Jane, Sonny. Hindi kita aayaing magpakasal para lang pakasalan ang ibang babae. I love you at kahit hindi pa man nabubuo ang anak natin, gustong-gusto na kitang pakasalan. Sinungaling ka? I'll prove to you how sincere I am. Kahit anong pilit ni Sunshine na umalis ang lalaki, hindi ito sumunod sa kanya. Gabi na at patuloy nagtatalo ang dalawa. Umuwi ka na. Hindi kita papatirahin sa bahay ko. Then I'll sleep in my car. Bahala ka sa buhay mo. Napakamot na lamang sa ulo niya sa inis si Sunshine at binulagsak ang pinto. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang higaan at nagtalukbong. Narinig niya ang pagsara ng kotse ng lalaki. Senyalis na doon nga ito matutulog. Naisip niya pa lang kung gaano kahirap matulog sa sasakyan, nakokonsensya na siya. At isa pa, baka mapagtripan pa ang sasakyan ng lalaki sa labas, kaya delikado rin. Nagmamaktol na tumayo si Sunshine sa higaan at lumabas ng bahay upang katukin ang sasakyan ni John Drake. Sa loob ka na matulog. Tanging litanya niya at bumalik na sa pagkakahiga. Narinig na lamang niya ang pagsara ng pintuan at paggalaw ng hinihigaan niya. Pinilit niya na matulog na lamang. Subalit, nagoromentado ang puso niya nang maamoy ang natural na bango ng lalaki at ang kamay nito nakapulupot sa kanyang tiyan. My child is here. Nanginginig na tura nito. I'm sorry, my little one, kung nasaktan ko ang mami mo. But I promise you na hinding-hindi ko nahahayaan pa na masaktan pa siya in any possible way. Naluluhang tura nito bago humalik sa pisngi ni Sunshine. Pilitin man ni Sunshine na huwag maapektuhan sa sinabi ng lalaki. Ramdam niya ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. At sa gabing iyon, payapang natulog ang dalawa. Kinabukasan, nagising si Sunshine sa munting ingay nang galing sa kusina. Agad siyang lumabas ng kwarto
at pumunta roon at doon niya nga nakita ang lalaki na abalang nagluluto ng almusal. Napansin siya nito at matamis na ngumiti sa kanya. "Good morning, pretty mommy." Saad nito habang malagkit ang tingin sa kanya. Namula naman ang pisngi niya matapos itong marinig at nanatiling nakatayo sa hamba ng kusina. "Halika, let's eat breakfast. Nagluto ako ng fried rice, egg, hotdog. I also cook avocado toast in case na ayaw mo ng heavy breakfast. I also make fresh orange juice kasi sabi it's good for the baby." "Nag-abala ka pa? Tsaka, ang dami naman yan, Janrick." "It's nothing, Sunshine. Come on, let's eat." Marahang naupo si Sunshine sa lamesa, habang si Janrick naman abala sa paglalagay ng pagkain sa plato niya. "In the past month, ano yung common breakfast mo, Sonny?" Tanong kalauna ni Janrick. Mabilis nilunok ni Sunshine ang pagkain sa bibig niya para makasagot. Tinapay lang at milk?" "Yun lang?" "Oo, yun lang kasi yung pasok sa budget ko, lalo na't nag-iipon pa ako para sa panganganak ko." Malungkot siyang tinitigan ni Janrick. "Hindi ka dapat nagtitipid sa pagkain, Sonny. I'm sorry. Kung nahanap lang kita kaagad, you would have to do that. And don't worry sa mga gagastusin mo from now on. It's on me." "Nako, hindi na, Janrick. Sinabi ko naman di ba sa'yo na hindi mo responsibilidad ang bata? Alam kong hindi mo ito gusto, kaya hindi kita ikukulong dito." "Lagi kong gugustuhin magkaanak kung ikaw lang din ang magiging ina. At isa pa, sinadya kong buntisin ka para hindi ka na makatakas pa sa akin." Nakangising sabi nito. Ano?" Napahalakhak si Janrick dahil dito. "That's how possessive I am to you." Masuyong sabi niya at hinalikan ng mabilis si Sunshine. "Totoo ba ito, Janrick? O niloloko mo na naman ako?" "Hindi ako kailanman nagloko, lalo na kapag tungkol sa'yo." Nanatili sa probinsya ang dalawa sa loob ng 2 buwan. Doon namuhay sila ng simple. Hindi na rin siya pinagtrabaho pa ni Janrick sa restaurant. "Paano kung hindi ako tanggapin ng papa mo?" Nag-alalang tanong ni Sunshine sa lalaki habang nasa biyahe sila pabalik ng mansyon. Napag-usapan kasi nila na mas magiging ligtas na manganak si Sunshine sa Maynila dahil kumpleto doon ang mga gamit sa hospital. "Don't worry, Sunshine. Kahit anuman ang desisyon niya, wala na siyang magagawa pa." Hinawakan ng mahigpit ni Janrick ang kamay ni Sunshine habang papasok sila sa mansyon. "Iyo anak, I'm happy that you are back. Matagal kang itinatago sa akin ni Jane." Masayang bungad ng Senyor Lopez sa anak ng hindi man lang pinapansin si Sunshine. "Let's go to the dining area para mapag-usapan na natin ang kasal niyo. It's a perfect time since naroon si Jane." Napaiwas ng tingin si Sunshine at marahang inalis ang hawak ni Janrick sa kanya. Subalit, hindi niya ito nagawa dahil mas hinigpitan ng lalaki ang hawak sa kanya. "Fine, pag-usapan natin ang kasal. Jane will be very glad to. Kasal namin ni Sunshine." Agad na putol nito sa sasabihin ng ama. "Sunshine? What?" Gulantang na wika nito bago napatingin kay Sunshine. "I'm marrying Sunshine, Dad." Desidido ang boses ng lalaki nang sabihin nito. "You can't, son. You know that we had an agreement sa mga Talavera. If hindi matutuloy ang kasal, they will withdraw as our major stockholders. The hell I care. Our company can stand even without their help. No, you can marry the slutty maid." Nagimba si Sunshine matapos marinig ang dumagundong na boses nito sa buong bahay. "Dad, wala kang karapatan para pagsabihan ng ina na magiging anak ko ng ganyan." Bulyaw naman ni Janrick sa ama nito. "What's happening here?" Tanong ng kalalabas pa lang sa kusina na si Jane. Subalit na makita nito si Sunshine, agad nag-alab ang tingin nito. "Anong ginagawa mo dito? Diba sinabi ko na magpakalayo-layo ka na?" "Stop it, Jane. Kung ayaw mo maubos ang respetong meron ako para sa'yo. Buntis si Sunny at gusto kong bumuo ng pamilya kasama siya at wala na kayong magagawa pa." "How sure are you na anak mo nga yan, Janrick? Malandi ang babaeng yan. Kaya malay mo kung sino-sinong lalaki ang kinakalantarin niyan." Nanginginig na nilapitan ni Sunshine si Jane at malakas itong sinampal. "Husgahan mo na ako.
Pero wag na wag mong idadamay ang anak ko. Si Janrick ang ama ng anak ko. Si Janrick lang. Inalalayan siya ni Janrick at marang hinaplos. Let's go, Sonny. These people don't deserve our explanations. Mabilis na umalis ang dalawa sa mansyon at ang makarating ito sa kotse, agad na hinawakan ni Janrick ang kamay ni Sunshine. Are you okay? Tanong nito. Yes, okay lang ako, Janrick. I'm sorry about that. It's my fault. Dapat hindi na tayo pumunta pa doon. Janrick, wala kang kasalanan. Actually, dapat pa nga ako magpasalamat sa'yo dahil pinaglaban mo kami ng anak ko sa kanila. No, Sonny, you don't have to thank me. It's my responsibility. You and our son is my responsibility. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sunshine. Makikita ang pag-alala ni Janrick. What happened? May masakit ba sa'yo? Should we go to the hospital? Masaya lang ako, Janrick. Ngayon lang kasi may tao na handang ipaglaban ako. Masarap pala sa pakiramdam na pinaglalaban ka. Nakakataba pala ng puso na hindi ko na kailanman pagmamalimos pa ng pagmamahal. Andito lang ako para sa iyo, Sonny. I love you. Naging maayos ang sumunod na buwan sa dalawa. Nakapag-decide si Janrick na wag na munang bumalik sa mansyon dahil ayon niya na kung ano-ano pang salita ang maririnig niya mula sa ama. Makalipas ang ilang buwan, I'll be back later. Take care of yourself, ha? Just call me when you need anything. Wika nito pagkatapos hinalikan siya sa kanyang noo bago umalis. Naiwan si Sunshine sa loob ng kondo at dahil ubos na ang groceries nila, napagdesisyonan niya na pumunta na muna sa supermarket. Nang tuluyan nakarating si Sunshine sa parking lot, nagulat siya nang biglang may nakatakip ng panyo sa kanyang bibig. Agad siyang nawalan ng malay dahil dito ang huli niya nasulyapan bago magsara ang kanyang mga mata ang pagpasok sa kanya ng mga lalaki papasok sa isang itim na sasakyan. Nang magkamalay, natagpuan ni Sunshine ang kanyang sarili sa isang abandonadong gusali. Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag ka nang mag-abala pang sumigaw dahil walang makakarinig sa'yo dito. Malamig na wika ng isang babae. Hindi niya makita ang itsura nito dahil nakatago ito sa dilim. Sino ka? Bakit mo ako dinala rito? Naglakad papalapit sa liwanag ang babae. Jane? It's good to see you again, Sunshine. Malamig na wika nito. Ano bang gusto mo? Alam mo, Sunshine, simula pagkabata, lahat ng gusto ko nakukuha ko. Lahat binibigay ng tatay ko. Kahit gaano pa man kamahal o kakomplikado. Matagal ko nang gusto si Janrick. Mahal ko siya, Sunshine. Pero siya lang ang hindi ko mapilit-pilit na mapasa akin. Hindi siya bagay na pwede mong angkinin, Jane. Tumahimik ka! Singhal nito at akma sana siyang sasampalin, subalit agad na pahinto nang tumunog ang kanyang cellphone, hudyat na may tumatawag. Nakahinga ng maluwag si Sunshine at napatingin siya sa kanyang relo. Pinilit niyang pindutin ito upang mapadala ng mensahe kay Janrick. Saktong pagkatapos niyang ma-send ang mensahe, ang pagbalik naman ni Jane sa harapan niya. Pasensyahan na lang tayo, Sonny. Pero mapapasa akin lang si Janrick sa oras na mawala ka at yung anak mo. Naghari ang takot sa puso ni Sunshine. Hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kanyang anak. Lalo na noong nagsimula siyang pagsasampalin ng babae. Kung hindi mo lang sana nilandi si Janrick, hindi ito mangyayari. Bitawan mo ko! Ano ba? Sigaw ni Sunshine nang bigla siyang sabunutan ni Jane at pilit na pinainom sa kanya na sa tingin niya'y pampalaglag. Unahin na muna nating patayin ang salot mong anak. Maawa ka, Jane. Wag ang anak ko. Wala ka bang konsensya? Nagmamakaawang sigaw niya sa babae. Humalakhak lamang ang babae at pinagpatuloy ang pagpapainom kay Sunshine. Hindi siya nagtagumpay at natapon lamang ang lahat sa damit ni Sunshine. Sa inis niya, pinagsasampal niya ito. Mamatay ka na! Katulong ka lang, kaya hindi ko alam kung ano bang nagustuhan sa'yo ni Janrick. Habang patuloy sa pagsisigaw si Jane, sinusubukan namang kalasin ni Sunshine ang mga nakatali sa kanya at ang magtagumpay niya itong maalis, mabilis siyang tumayo at pinatulan ang babae.
Sinalag niya ang bawat sampal at kalmot nito. Subalit, nawala siya ng balanse na malakas siyang itinulak nito. Napaigig sa sakit si Sunshine nang tumama ang kanyang tiyan sa semento. Sinubukan niyang tumayo, subalit labis siyang nagulat nang may tumama na kahoy sa kanyang likod. "Jane, tama na! Ang anak ko!" Subalit, hindi man lang nagpatinag si Jane at mas lalo nilakasan pa nito ang paghampas sa likod ni Sunshine. Napakapit na lamang siya sa kanyang tiyan at tahimik na nagdasal na sana iligtas sila ng Panginoon mula sa kapahamakan. Subalit, halos tinakasan na siya ng pag-asa nang makita na kumuha ng baril si Jane at tinutok sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Subalit, agad ring napamulat nang marinig ang boses ni John Drake. "No! Sonny!" Sigaw nito at mabilis na itinulak si Jane. Natumba si Jane at kasabay nito ang pagdating ng mga pulis. Agad nilang nilapitan si Jane upang pusasan at si John Drake naman aligagang lumapit kay Sunshine. "Are you okay?" "Dump, I'm sorry I was late." Napangiti si Sunshine sa lalaki at akmang aabutin ang pisngi nito, subalit napatigil siya nang maramdaman ang kakaibang sakit sa kanyang tiyan. Nakita niya rin ang pagdaloy na makahalong dugo at tubig sa kanyang binti. John Drake, ang baby natin!" Nanginginig na sigaw niya. Nakitaan niya ng takot ang mukha ni John Drake bago siya nito binuhat at mabilis sang isinakay sa sasakyan. Patuloy ang pagsigaw ni Sunshine sa loob ng sasakyan habang binabaybay nila ang daan patungo sa hospital. "Malapit na tayo. Konting tiis na lang, Sonny." "Ang sakit, John Drake!" Naluluhang saad naman ni Sunshine dito. "I'm sorry, Sonny, na kailangan mo pa itong maranasan. Malapit na tayo." Nang makarating sila sa hospital, agad silang inalalayan ng mga nurses. Dinala si Sunshine sa emergency room dahil sa ilalim ito sa emergency labor. Naiwan naman sa labas ang hindi mapakaling si John Drake. Pabalik-balik ito sa paglalakad sa labas. Darating naman ang kanyang ama. "Anak, malumani na tura nito. Anong ginagawa niyo rito? Wala akong panahon para sa'yo." Matalim na tingin ang ipinukol niya rito. "Narinig ko ang ginawa ni Jane. I'm sorry about it, son. Gusto ko ring humingi ng tawad sa mga nasabi ko noon sa'yo. Hindi ko alam kung makapagpapatawad pa ba ako ngayon, Dad. Ang mahalaga sa akin ngayon, ang maging ligtas ang mag-ina ko. Naiintindihan ko. Pero sana, hayaan mo akong samahan ka dito ngayon." Hindi na sumagot pa si John Drake, lalo na noong lumabas na ang doktor mula sa kwarto. "Kamusta ang mag-ina ko, Doc?" "Your wife is fine. However, si baby, kailangan ipasok sa incubator, lalo na tapaaga ang paglabas niya." "What will happen to him, Doc?" "He will be okay soon. He just need to stay in there for a little while habang mahina pa siya. Kailangan pa namin siyang i-monitor from time to time dahil baka umayos din siya kaagad." "Salamat, Doc. Can I now see my wife?" "Yes, maya-maya, magigising na rin siya." Agad na pinuntahan ni John Drake si Sunshine at gaya nga ng sabi ng doktor, tulog na tulog pa ang babae. Tinitigan niya ang bawat pasa sa katawan ni Sunny na mas lalo nagpalala sa galit na meron siya kay Jane. Marahang gumalaw si Sunshine. "You did great, love. May masakit ba sa'yo?" Agad na bumungad niya sa babae. "Si baby. Kamusta si baby, John Drake?" Agad naman tanong niya rito. "His incubator, love." "What? Gusto ko siyang makita, John Drake." Tuloy-tuloy na pag-agos ang mga luha niya nang sabihin nito. Inalalayan ni John Drake si Sunny sa pagpunta sa kanilang anak, lalo na't hindi pa nakakabawi ang katawan nito mula sa panganganak at sa pananakit ni Jane. "Ang liit-liit niya, John Drake. Kasalanan ko ito. Hindi ko siya naprotektahan kagabi." Umiiyak, naturan niya. "Don't say that, Sunny. It's not your fault. Ginawa mo ang lahat na makakaya mo para protektahan siya. And I'm so proud of you because of that. Protektahan ko nga, pero kulang pa rin. Hindi ko kakayanin kung may mangyari pang masama sa kanya.
Hindi ko kaya. Mahigpit siyang niyakap ni John Drake. Malakas ang baby natin. Lalaban siya. He's a fighter gaya mo. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan ang nailabas sa incubator ang bata dahil naging maayos na ang kalagayan nito. You're so pogi, my baby. Kamukhang kamukha mo talaga ang daddy mo. Hagikik ni Sunny habang kinakausap ang anak. Your mother is really obsessed with me, baby. Halakhak naman ni John Drake habang palapit sa mag-ina. Yabang! Ganti naman ni Sunny dito at binato ng face towel ang lalaki sa mukha. Sasagot pa sana ang lalaki. Subalit, nakarinig sila ng doorbell sa pinto. Agad na pumunta ang lalaki sa pinto at pinagbuksan ang kung sino man ng bisita. Sinong bisita, John Drake? Paglingon niya, nakita niya si Mr. Lopez. Good morning po, sir. Ngumiti ito ng alanganin sa kanya. Call me Papa, Iha. Naggulat si Sunny sa sinabi nito. Lumapit ang matanda sa kanila ng apo. Alam kong hindi ko na mabawi pa ang mga paratang at masasakit na salitang nasabi ko noon sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na humihingi ako ng patawad sa lahat. Sana sa kabila ng lahat, hayaan mo ako maging parte ng buhay ng apo ko. Hindi naman po ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo, sir. Dahil normal lang naman po na mag-alala sa anak. At huwag po kayong mag-alala. Ikaw at ikaw lang po ang kikilalaning apo ng baby Jared namin. Napakabuti mo, Sunshine. Salamat. Naluluhang wika ng matanda. Maaari ko bang mahagka ng aking apo? Marahang inabot ni Sunny ang bata sa matanda. Naluluha at natatawang pinagmasdan ni Sunny ang dalawa habang ngiti-ngiti ang kanyang anak habang nasa bisig ng matanda. Lumapit naman si John Drake kay Sunshine at hinagkan ang noo nito. May isa pala sana akong pabor sa inyo, Sunshine. Bilang saad ni Mr. Lopez habang nilalaro ang anak nila. Ano po yon? Pwede bang sa mansyon na lang kayo tumira? Ako lang naman kasi ang naroon. Gusto ko sana na sama-sama tayo ng apo ko sa isang bubong lamang para naman masubaybayan ko rin ang paglaki ni Jared. Dad! Angal ni John Drake na agad namang inunahan ni Sunshine. Sige po, Papa. Doon na kami titira sa inyo. Talaga? Salamat, anak. Masayang masaya si Mr. Lopez nang sabihin ito. Are you sure about this? Tanong naman ni John Drake. Oo naman. Maligayang sagot niya dito. Hindi kumibo ang lalaki sa kanyang tabi. Kaya naman, saglit niya itong nilingon. At sa paglingon niya, labi siyang nagulat nang makitang nakaluhod ang lalaki sa kanyang harapan. I know ilang beses na kitang pinipilit na pakasalan ako. Kaya ngayong araw, gusto kong marinig mula sa bibig mo. Sunshine, my Sunny, will you marry me? Naluluhang tumango si Sunny dito. Yes, John Drake. I'll marry you. Ikaw lang ang lalaking pakakasalan ko. Mabilis siyang hinalikan ng lalaki. I can't wait to spend the rest of my life with you, Sunny. I promise to be a better husband and father. I will forever do my best to make you happy.